Biglang tumawag ang mystery caller niya. Tapos ngayon, pumunta siya ng Baguio. Baka si Dina ang kabit ni Kevin. Hindi na niya mahal si Kevin? Hindi naman mapapalagay yung damdamin ko hanggat hindi ko nalalaman ng totoo eh. Akala ko meron kang client meeting sa Baguio. Na-cancel yung meeting. Hindi na tayo tutuloy sa Baguio. Umuwi bigla si Kevin. Sabi ko naman sa'yo, mali ang kutob mo, di ba? Paano kung natunugan lang ni Kevin na magbabagyo tayo kaya hindi siya tumuloy? Alam mo, habang wala kang matibay na ebidensya, huwag mo munang husgahan yung asawa mo. Kasi magbe-birthday na si Kevin at gusto ko siyang sorpresahin. Ito kasi nakaraang araw, palagi ko siyang pinagsususpetsahan na may iba siyang babae. I don't love her. Love you so much. Eh, yun naman pala, wala talaga. Kaya babawi ako sa kanya. Alam mo, hindi ko na kaya magkunwari. Stella. I'm really sorry, but isang malaking pagkakamali yung pagkakasal natin. Inaamin ko nung una, minahal kita. But in time, I realized that hindi ikaw yung babae para sa akin. The kids were the only reason why I stayed. But even they aren't enough reason to stay anymore. Because I feel empty in my heart. I really tried to save our relationship, this marriage. Pero dumating na sa puto, kailangan ko magkunwari na mahal kita. Ano bang agenda ng impromptu meeting na to, ha, Stella? Oo nga. Kasi malapit na yung birthday ni Kevin. Gusto ko sana siya sorpresahin. Eh, bilang mga kaibigan ko naman kayo, gusto ko sana tulungan niyo ako. Okay. I don't love you anymore. And you deserve better than that. I'm in love with someone else. I tried not to kasi alam ko mali eh. I'm in love with one of your friends. By the time you watch this, malayo na ako. Malayo na kami. And I hope you find it in your heart to forgive me for my cowardice. That I didn't have the courage to tell you face to face. I'm so sorry. I'm so sorry, Stella. Sir, ako na po, sir. Hindi, mamaya na. Okay lang. Ano ka na, ha? Excuse me. Hello? Oh, hello? Yung client ko. Kain sa flower shop. Hello? Han, I did it. Sabay-sabay? Oh, ano na? I'm leaving, Stella. Yes, nag-empake na ako. Basta magkita tayo sa meeting place natin, ha? Now na! Peter, mas hindi pumunta na ako. Sige. Peter, mas hindi pumunta na ako. Han? I'm on the road na. May kliyente bang pabulong kung makipag-usap? So siya rin pala kasama mo. Paalam ka na?
Okay. I'll meet you sa meeting place natin, ha? I love you. Bye. Oh, sabay-sabay din natapos? I'm sorry, I have to go. Emergency lang. Ako rin, Stella, sa flower shop may delivery. You know how it is, right? Yung client ko, wala pang venue para sa reception. Nagwawala na siya. Teka. Paano na yung surprise ko for Kevin? Don't worry, we'll still help you, di ba, girls? Oo, simpleng event lang yan. I've handled one with 1,000 guests. Kayang-kaya natin yan, right? Right. Promise yan, ha? Okay. Sige, bye. Gotta go. Bye, Stella. Bye, girls. Bye. Bye. Kliyente, delivery. Hindi na lang umamin ng mga lalaki niyo yan. Buti pa to si Dina. Aminadong meron talaga siyang mysterious cult. Oh, AG, tingnan mo. Wow! Para sa akin ba to? Salamat, Bes. Nakaka-touch naman. Ang Sira, ganda. para kay Kevin yan. Mag-anniversary na kasi kami. Regalo ko sa kanya. Kala ko naman para sa akin na. Ano, maganda ba? Tingin mo ba magugustuhan niya? Mahilig ba siya sa relo? Meron siyang collection ng mga mamahaling relo. Yun naman pala eh. Ikaw naman. Alam mo, ang saya-saya ko lang talaga. Kasi mali pala yung hinala ko kay Kevin. Buti na lang talaga, hindi ko pinatulan yung pagkapraning ko. Ikaw lang kasi makulit ka eh. Kulit-kulit mo. Pero mas type yung relos. My God. Hello? Eto nga. Ano? Saan ospital? Sige, salamat. Bakit? Ano nangyari? Si Kevin daw na aksidente. Samahan mo ako, punta natin sa ospital. Tara na, tara na. Nurse, nasa na ho yung aksidente si Kevin Killemore? Ako po yung asawa niya. Nasa emergency pa po, ma'am. Kamusta na siya? Inooperahan pa po eh. Makakaligtas ba siya? Ano mangyari sa kanya? Pasensya na ho, ma'am. Doktor lang po makakasagot sa inyo. Diyos ko. Diyos ko, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na huwag niyong pababayaan si Kevin. Mahal na mahal ko po ang asawa ko eh. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo na po muna siyang kunin sa akin. May mga pagkukulang po ako sa kanya. Pinaghihinalaan ko siya ng mali. Kaya gusto kong bumawi sa kanya. Diyos ko, nakikiusap ako. Pagkakit niyo na ako. Huwag niyo po muna kunin sa akin si Kevin. Ma, Have you been? Ba't ngayon ka lang? kanina pa ho ako nandito. Sumaglit lang ako sa chapel. Bakit hindi mo pinaalam sa akin? Kung hindi pa tumawag yung kaibigan ko nang nagpapagamot dito, hindi ko malalaman ng aksidente si Kevin. Pasensya na. Nataranta lang ako kanina. Miss Killiamore? Doc, Yes, ako ang asawa. I am Mrs. Killiamore. I'm Kevin's mother. How is he?
I'll be honest with you, medyo malaki ang napinsala sa ulo niya. Yun ang napuruhan ng mabangga siya. Ano ang ibig sabihin? Anong mangyayari? Obserbahan natin siya. We need to run some more tests pag nagkamalay siya. Dok, huwag niyong pababayaan ang asawa ko. Gagawin namin ang lahat ng paraan. Excuse me. Mrs. Killiamore, Bakit? gusto kong makausap ng mga pulis yung asawa ng Kevin Killiamore. Excuse me po. Kayo ba yung asawa ni Mr. Killamore? Me? Don't be absurd. I'm the mother. Ako ang asawa. Kami po ang rumisponde ng maaksidente ang asawa ninyo at kami rin po ang tumawag sa inyo, Mrs. Killamore. Tinignan po namin ang lisensya niya. Tapos tinignan po namin ang pangalan niyo sa cellphone niya. Ano ba nangyari? Sino nakabangga sa kanya? Ano, hinuli niyo na ba yon? Iniimbestigahan po namin ang aksidente. Sabi po na nakabangga sa kanya, green light po siya. Dapat po nakahinto ang sasakyan ni Mr. Killamore dahil stop po siya. At meron din pong mga saksi na nakakitang tumawag po sa cellphone ng asawa ninyo, Mrs. Killamore, bago po nangyari ang aksidente. Dala rin po namin yung mga maleta at ibang gamit. Pakisay na lang po ng ma-receive niyo. Maleta? Ang dami na nawawalang damit ni Kevin. Ano ba? Eh, nasa maleta na nga eh. Ay, nako. Nakita mo ba yung sermon na nag-iempake? Hindi po, ma'am eh. Pero sabi po ni Dodong, nakita niya kanina si Sir na inilalagay yung mga maleta sa kotse. Nagulat nga daw po si Dodong kasi hindi daw po siya hinayaang magmaneho ni Sir. Mukha pa nga raw po nagmamadali. Ha? Eh, saan pupunta? Sinabi ba? Hindi raw po sumagot si Sir, sabi ni Dodong. Baka biglaan yung lakad ni Kevin. Out of town, business-related. Is that the first time it happened? Alam ko, pero ngayon lang ho siya umalis na hindi nagpapaalam. Tsaka ho, ang dami niyang dalang damit. Parang feeling ko magtatagal siya. Yeah. You're still here. Opo, sinasamahan ko si Stella. But this is a family discussion. Ma, matalik na kaibigan ko si Edgy. Hindi na naman ho siya iba sa akin eh. But he's not my friend. At ayaw na ayaw ko yung bigla na lang may sumasabat habang nagsasalita. Shh, don't worry, my friend. Sige na, i-exit na lang ako, ha? Okay? Bye, Reyna. Bye. Bye. Mami, is it true? Nasa hospital si Daddy? Ha? Sino nagsabi sa'yo? Narinig niya kayo kanina na nag-usap ni Sir AJ. Ayan. Ang daldal kasi ng kaibigan mo. Mamu, will Daddy be okay? Yes, Iho, don't worry. Daddy will be just fine. Mommy, I want to see Daddy. Anak, bukas na bukas, pupuntahan natin ang daddy mo. Ha? Mommy, why is Daddy sleeping? He's not sleeping, Miggy. He's sick. Daddy, wake up! Wake up! Dok, Maxine ka lang. Dok, kamusta na po yung asawa ko? Ano na po nang lagay niya? Mas mabuti ho siguro doon na lang tayo sa office ko mag-usap. Sana po walang mga bata.
Bantayan mo muna ang mga bata. Mag-usap na muna tayo, Doc. Shouldn't she join us? Sasabihin ko na lang sa kanya kung anong pinag-usapan natin. Ma, Yaya, dali niyo muna yung mga bata sa cafeteria. Bilan niyo ng pagkain. Ma, ano na pag-usapan ninyo? Ma, Comatose si Kevin. Naapektuhan ang utak niya. Hindi alam kung kailan siya magkakamalay. Diyos ko. Ma, touch me. Stella. Tia, how's Kevin? Dina. Bad news. He's in a coma. No. Ay nako, friend, ikaw naman nagtaka ka pa kung bakit ayaw magpayakap sa'yo ng biyanan mo. Di ba dati palang malayo yung loob ng bruhan mo yun sa'yo? Ano ba? Hindi naman yun eh. Si Dina. Na siya yung niyakap, ganon? Eh di ba dati palang boto na siya doon? Hindi. Hindi yun yung pinagtataka ko eh. Ano nga? Pagdating ni Dina, grabe siya kung makaiyak. Talaga? Oo. Parang lang siya yung asawa eh. Grabe. Such a malicious mind, Stella. Mama, Not only is Dina Kevin's ex-girlfriend, parang pamilya na rin siya sa amin. A very close family friend. Parang kapatid na ang turing niya kay Kevin, kaya masakit para sa kanya na makita si Kevin na gano'n. I'm sorry po, Mama. Pasalamat ka, hindi ako malisyosa dahil kung nagkataon, magtataka ako at mag-iisip kung bakit napakatipid naman ng iyak mo. Kayong wala pang malay ang asawa. Mama, nag-aalala naman po ako para kay Kevin. Kaya lang... Mabuti naman kung ganun. Diyos ko, ha? Hindi nga malisyosa, bastos naman. May sinasabi pa, umalis na. Sasapaling ko yan, ha? Sasapaling ko yan. Ganda-ganda niya, ha? Kainis. God. Anak? Nay? Kumusta si Kevin? Hindi pa rin ako nagkakamalay eh. Stella, are you okay? Ito na yun. Nagpapakatatag. Kailan daw magkakamalay si Kevin? Hindi nga masabi ng doktor eh. Kanina pa siyang umiiyak. Naawa lang kasi ako kay Stella eh.
Wendy, ang mga bata. Ay, ma'am, tulog na ho. Sige. Ay, ma'am, sandali lang po. Bakit? Para po sa inyo. Nakita ko po sa den kanina, ma'am. Kanino galing? Baka po kay Sir Kevin. Sige, salamat. Stella, I'm really sorry, but isang malaking pagkakamali yung pagkakasal natin. Aminin ko nung unang minahal kita. But through time, I just realized na hindi ka yung babae para sa akin. The only reason I stayed was for the children. But even they're not enough to fill the void in my heart. I'm empty. I tried to save this relationship. I tried so hard. Pero dumating sa punto na kinailangan ko magkunwari. Magkunwari na mahal kita. Pero hindi na kita mahal. I love somebody else. And I try to stop myself because I know it's wrong. She's one of your friends. Hindi. Kakaloka naman yung asawa mo. Diyos ko. Iiwanan ka niya kung kailan siya na-aksidente. At ang masakit pa nun, kaibigan mo pa yung sasamahan niya. Kaya nagtanong, sino sa mga kaibigan mong sasamahan niya? Stella, hindi ako. Hindi ako. Alam mo naman ang type ko, di ba? Alam mo ang type ko. Bagets. Tsaka hello, hindi tulad ko yung sasamahan nun. Babae ang sasamahan nun. Okay? Ngayon, ang tanong, sino sa tatlong kaibigan mo ang sasamahan niya? Tinatanong pa ba yun, Edgy? Sino pa? E di yung dati niyang karelasyon. Si Dina. Humanda sa akin yung Dina na yan. My beloved Kevin, even after marriage, I have no doubt in my mind that you would love me forever. In return, I promise to love you the same. Buong panahon na nagsasama tayo, tinatago mo pa rin pala mga alaala sa'yo ni Dina. Gusto sana kitang sampal-sampalin para maiparamdam ko sa'yo lahat ng sakit. Ba't mo ginawa sa akin to? Did he tell you who the other woman is? Si Dina. Well. Good choice. Bakit hindi mo na lang siya iwalayan? Pasensya ka na, Perry, ah. Pati tuloy ikaw na papagsabihan ko na ng problema ko. Okay lang yun. Stella, hindi mo lang naman ako suki dito eh. Ibigan mo rin ako, ha? Ang water ng mukha mo? Plastic? Ipokrita?